So guys, magandang araw ulit sa inyo, magandang tanghali ulit. Welcome back. May panibago na naman tayong gagawing video. Ito naman ay isang electric fan, hindi na biglang umandar. Ngayon panoorin nyo kung paano gagawin natin tricks. Bubuksan natin. Ito yung electric fan guys na white Westinghouse. Ayan siya. Biglang hindi na umandar. Ayan yung model niya guys. Ayan. 20 inches. Bigla na siyang hindi umandar. Ang unang gagawin natin dito, dahil ito biglang huminto, walang ugong, hindi na umandar. Sa madaling salita, dead set na tong electric fan na to. Wala na siya totally power na pumapasok sa loob. Baga totally open na yung isang line 1 niya o line 2 man. Isa na lang gumagana. So sa madaling salita, para malaman mo, naka times 10. Sa mga windings na electric fan, dapat times 10. Times 1, tapos times 10. Burado lang. Ngayon, titingnan natin yung test para ayan, pumapalo naman siya. Tapos, ano natin sa dito, sa plug ng electric fan. Tapos, ipihitin natin tong selector switch. Ibig sabihin, hindi siya pumalo, open na yung motor natin. Pwede rin, titingnan nyo maigi kung baka mamaya may putol na yung cordon. Chichikapin nyo isa-isa yan. Mula sa cordon, selector switch, papunta na ng motor, stator. Ganun yung tamang pag-check. Hanggang sa ma-determine mo kung fuse lang ba talaga, yung thermal fuse kung lang bumigay. Ngayon malalaman natin. So ngayon, ang unang procedure na ginagawa natin dito is, titingnan mo yung muna yung AC plug, naka times 10 yung analog multimeter, tapos pipihitin mo yung selector switch. Pag hindi gumalaw yung analog multimeter, hindi siya pumalo, ibig sabihin open na yung isang linya ng AC cord natin papuntang selector switch saka sa papuntang stator natin. Ngayon bubuksan natin siya para malaman natin. Yung ganito guys na oscillation knob, may tornilyo yan baka may hugot ka nugot, nakatornilyo pala siya. Ito yung oscillation knob. Tapos ito yung control knob o selector switch knob. Ilang guys, mahirap lang sa ganitong electric fan. Ayan, white Westinghouse. Marami siyang tornilyo, kagaya ng ibang electric fan. Parang sa tingin ko mahirap linisin ito yung mga ganito kasi dami mong tatanggalin ng mga tornilyo. Ganito lang step by step na gagawin natin sa pinaka front guard. Ito yung unang tatanggalin natin. Tapos ito yung fan cap ng EDC. Ayan, fan cap, blade, 5 leaves yung ginamit na blade. Tapos ito, back cover. So guys, back cover niya. Malaki kasi 20 inches to 20 inches na electric fan. Ito na siya guys. Nakalagay. Yan. Tatanggalin muna natin to sa gear case nya, gearbox. Yan. Ngayon guys, gagamit tayo ng digital para sa buzzer nya. Babas na lang natin yung continuity ng natin. Ayan yung continuity ng AC plug natin para tingnan natin kung may putol ba o wala. Step by step procedure lang to guys. Yan. Yan, dito tingnan natin. Kasi to guys, yan, makikita mo naman dito. Sana ba yun? Yan. Makikita mo naman dito, may nakalagay dito na 1, 2,
2, 3, saka ito yung 3, ito yung line. Ayan, ito yung line. Galing ng isa rito. Line galing dito. Ngayon, i-check natin to, yung mula rito sa selector, kapunta rito kung may continuity. Tapos yung isa naman, pumunta ng common ng stator winding natin. Check natin ngayon. Okay, babas muna natin yan guys. Mayroon siya. Yan. Ibig sabihin meron. May continuity yung isang line. Yung isang line naman titingnan natin. Pumunta naman ito ng common. Tingnan natin yung isang common. Yan dito. Meron din. Yung isa niya pumunta ng common ng motor natin. Meron din. Ibig sabihin buo tong natin. AC cord buo to. Ngayon, titingnan na natin ngayon yung motor. Yung stator na mismo. Ngayon, titingnan muna natin to kung may tama yung bushing kasi baka mamaya isa yun sa naging dahilan kung bakit bumigay yung motor. Titingnan natin. Ngayon guys, pagka ganito, pag open ito, sisikwatin nyo lang. Kasi ganyan lapat na lapat siya. Sisikwatin nyo lang yan. Medyo matigas nga lang. Pero kailangan mabukan nyo siya. Yan, ganyan. Sisikwatin nyo lang. Tapos, kukunin nyo to dahan-dahan yung ito, kukunin nyo ngayon to. Yan dahan-dahan. Tapos, titingnan natin ngayon yung shafting. Ngayon, titingnan natin. Okay naman yung shafting niya. Walang tama, Ibig sabihin, malinis na malinis yung shafting natin. Yan, iniikot ko yan guys, Walang tama. Ibig sabihin, napakaganda pa ng kondisyon ng shafting. Yan guys, Yan. Walang tama yung shafting, walang katama-tama. Okay na okay yung kondisyon. Madaling salita, di na natin kailangan magpalit ng shafting. Ayan siya, Ngayon yung motor na lang re-repair natin. Yan. Kaya lang guys, ito yung stator niya. Ang hirap may nito ilabas kasi tingnan nyo, naka rito. Pwede naman to, pupukpukin nyo ng ganyan. Pag ginanyan mo yan, kusang lalabas. Pero may isang technique dito ginagawa ko para di na kayo mahirapan Kasi ang isang technique dito guys, pwede naman na wag mo na tanggalin to. Hindi na kailangan tanggalin to. Tapos dito na lang natin dudukutin. Kasi yung niyan, kung titingnan mo ito, ayan siya Ito nakabalot. Hindi ko lang alam kung saan nakalagay diyan yung thermal fuse. Pero sigurado ako may thermal fuse ito kasi original pa yung motor. Kaya kung titingnan mo yung ilalim niya. Yan tingnan mo yung ilalim ng niya, Ayan. Ayan siya. Ito yun. Di lang natin alam kung saan dyan yung thermal fuse. Ngayon, parang di na kayo mahirapan, lalo sa mga baguhan. Medyo komplikado siya. Medyo matrabaho. Total naman, ang gagawin naman natin dito, walang pinagkaiba to sa tatanggalin mo saka sa hindi. Kasi pag tinanggal mo to, ang purpose lang nito is magano ka ng thermal fuse. Ito yung thermal fuse dyan guys. Ito yung thermal fuse. Ayan. Ito yung mga thermal fuse ng ventilador. Ito na naman ang purpose natin ngayon. Pag tinanggal natin ito, medyo magiging matrabaho at delikado pa sa motor kasi pag pinukpok mo yan, naaalog to, na iba yung forma ng windings. Pagka nasobra mo sa kapupukpok, mabigat yung kamay natin, medyo yung nagiging dahilan, mas lalo nagiging umiinit yung winding niya. So para hindi na natin siya matagtag, gagawin natin, dito na lang natin papaliwanag natin ito. Ganito yung natin guys, ito yung stator natin. Ito yung stator.
Itong stator na ito sa gilid, meron yung nakakabit na thermal fuse. May nakakabit yan dito na thermal fuse. Nung ginuna natin ng continuity, itong isang line na to, sabihin na natin, ito yung line 1, ito yung line 2. Yan. Nung kinuna natin itong dito, yung line 1 meron. Pagdating dito, line 2, sa isang ano rito meron. Pero pagdating dito sa papunta na ng capacitor meron. Ngayon, ang unang gagawin natin dyan, titingnan natin to kung may mga resistance. Tapos ito, kung may resistance. Pagdating dito, ito common, papuntang thermal fuse, wala na, papuntang motor. Ito common to. Yan, common, papuntang isang line ng capacitor. Kasi yan mula rito sa line to, diretso yan, dumaan lang siya ng thermal fuse tapos hanggang capacitor. Tinatingnan natin. Bali tayo papaliwanag natin. Kaya nagagawin nyo guys, titingnan nyo itong tatlo, 1, 2, 3. Titingnan nyo kung may resistance. Tapos yung capacitor kung may resistance. Ngayon kung meron yung ano na yan, lahat ng yan, tapos ito lang yung wala, sa madaling salita, itong fuse mo ang open siya. Ngayon, pwede mo na siyang i-bypass na hindi mo na ito bubuksan. Dito ka nakukuha sa isang line ng capacitor papunta rito ng common. Halimbawa, itong kinunuwitin mo open. Halimbawa, meron kang tester. Kinunan mo ngayon to dyan, naka times 10 ka. Ka-analog multimeter o analog. Naka times 10 ka. Pag open siya, ibig sabihin, open tong fuse mo. Kaya nagagawin mo, ibabypass mo to, kahit hindi mo na kailangan buksan to. Dito ka na kumuha sa isang capacitor, papunta rito sa isang linya ng AC cord mo. Hanapin mo na lang doon. Yung isang linya rito kung saan nakakabit yung line to, yun yung common, papuntang capacitor. Diretso lang yan eh. Kung papansinin mo, lahat ng bagong biling motor, walang thermal fuse. San diretso lang yan. Kaya na-open siya pag na-open na itong thermal fuse. So madaling salita, pwede mo na hindi na pakialaman sa loob yung thermal fuse. Pwede na magpanibago ka na lang, idikit mo lang dito, tapos babypass mo na lang. Papakita natin kung paano ang tricks, madaling tricks. Ngayon pagka open na yan, yung tester mo hindi na siya papalo. Ngayon pag binypass mo na, magkakaroon na ng resistance yung continuity ngayon yan. Papakita natin kung paano. So ito muna, tingnan natin yung resistance nito kung meron 1, 2, 3. Tapos capacitor, tingnan natin yung mga resistance. Yan, naka times 10 yan guys. Yan. Ito yung 1, 2, 3. Yan, titingnan natin. Kahit balik-baliktad, okay lang. Titingnan lang natin kung may mga resistance. Ayan guys, meron. Kung mapapansin nyo, may resistance. Ayan, meron siya. Kahit pagbalik-baliktad rin natin. Ayan. Ayan, meron siya, di ba? Oh. Pagbalik-baliktad rin natin 1, 2, 3, may resistance ka makukuha. Tapos dito naman sa capacitor, itong dalawa ng capacitor linya, dapat meron din to. Ayan. Ayan, ito guys sa capacitor. Yung dalawang linya ng capacitor, meron din dapat yan. Ayan, meron din. Sa madaling salita, pagdating dito sa common, wala na. Saan na yung common? Hanapin natin ang common. Ayan. Ito guys, yung isang linya, pumunta to ng common eh. Ayan. Pumunta siya ng common. Yan, kung papansinin nyo, may continuity. Yan. Yung wire na common yan. Kaya pag papuntang capacitor, wala na. Mapapansin nyo, magkabila capacitor, wala na siyang palo. Kasi open na yung papunta ng capacitor sa starting niya. Saka running, open na. So, kaya nangyari, wala nang ugong kasi wala na pumapasok na 220 volts. Kahit man, alin sa dalawang linya ng capacitor, kahit isa doon, wala na. So, ang gagawin natin, ibabypass na natin, didiretso na tayo sa capacitor, papunta rito sa isang linya ng AC plug natin.
na hindi na natin bubuksan to. Pwede naman to guys, bahala na kayo. Pwede naman to. Kung gusto nyo lagyan, igaganyan nyo lang to, tatap nyo lang siya ng ganyan. Kung saan pinakamalapit na makuha nyo yung winding, pwede naman, bawa itap nyo siyang ganyan. Tapos, gamit ka lang ng sering cable tube, ganyan mo lang siya. Yan, pwede naman, nasa inyo na yun, pa-style na lang yung papaano. Bawa, then di-demo na lang din natin para makuha nyo. Ito. Yan, tapos, pwede kayo maglagay nito, tapos, yung, ito, papunta na sa isang line ng, line ng cord dito. Yan, kung saan dito pumunta yan, sa common, itong, ito yung guys, ito yung common Kung papansin niyo, ayan yung cord natin, dilaw, kasi ground yung dilaw Asol, at saka brown. Yung isang asol, pumunta ng pula. Yan ang common niya, pula. Kasi sa mga wiring, iba-iba talagang ginagamit sa commercial stator. Iba-iba yung, hindi sila sumunod sa electrical code na wiring Tapos ito, capacitor. Yan. Pwede naman na ito, itap mo rito, papunta dito sa capacitor. Pwede yan. Halimbawa, pwede mong itap ganyan. Ito guys, ayan Yan, nilagyan ko muna siya ng temporary na thermal fuse mula rito sa isang linya ng kuryente natin sa AC cord. Ayan Yan, AC cord yan, Papunta rito. Puntang AC cord. Ngayon, titingnan natin kung magkakaroon ng continuity. Titingnan natin ngayon guys kung magkakaroon siya ng continuity. Yan, nagkaroon na siya ng continuity yan guys Diba? Yan. Lagyan lang natin ng knife kasi mahirap pihitin. Yan, nagkaroon na siya ng continuity. Ganun lang pag-check guys. Ito yung AC cord natin. Tapos, yan. Yan. Kung mapapansin nyo, nagkaroon siya ng 1, 2, 3. Yan. Diba? Ibaba natin. Yan Yan. Ibig sabihin, thermal fuse ang naging problema. Ngayon, demo lang yun guys demo lang yun. Kasi baka naman sabihin nyo, parang binaypas lang natin yung capacitor sa loob kung saan nakadikit para din na natin tatanggalin. Kasi nga, pinakita ko na nga kanina, ito yung loob niya Para na kayong mag-isip kung kaya nyo patanggalin yan, kaya nyo dukutin, o sa paraan na kapag dinukot mo yan, ganun din ang procedure niya. Ang hahanapin mo lang naman kasi thermal fuse. Kasi iba, dinidirekta na, din na gumagamit ng thermal fuse. Kasi nga, pag umiinit nga na makagaya nito, walang tama yung bushing shafting, pero bumigay yung thermal fuse. So, ang gagawin ngayon dyan, dahil ito, temporary lang to, dahil for demo lang to, ang gagawin nyo, pag na-confirm nyo na, ganyan na, okay na siya, ganyan namandar na, ang gagawin nyo dyan, nasa inyo, kung gusto nyo lagyan ng thermal fuse, ang diskarte dyan, ilalagay nyo rito, nakadikit sa winding ng stator. Nakaganyan siya guys. Nakatikit ng ganyan dapat. Kasi pag uminit yung motor natin, masisense ng thermal fuse natin na pag lumagpas siya ng bawa, kung ilang ba degree Celsius to. Teka lang titingnan ko kung ilang degree Celsius itong thermal fuse. Nakalagay rito 115 degree Celsius. Ngayon, pag nakakabit dito yan, nakakabit siya, kailangan nakalapat siya ng ganyan, tapos lalagyan mo na lang ng cable tie, ganyan siya. Lalagyan mo ng cable tie, may butas yan, itatapat mo na lang ganyan. Dapat nakadikit dito sa winding, kasi pag uminit yung winding na to, nasisense ng thermal fuse natin. Pag lumagpas yung 115 degrees Celsius at lumagpas siya sa 115, bibigay na tong thermal fuse. Bibigay na siya. Sa madaling salita, kahit na okay pa naman yung shafting natin, bushing, pero umiinit lang yung motor natin, pwede na bumigay yung thermal fuse. Pero minsan naman nangyayari yan pag may problema din yung capacitor, umiinit din yung natin, may posibilidad din yun. Pero ang style na lang nito guys, pwede naman na wala ng thermal fuse. So kung ayaw nyo na i-direkta, pwede naman na lagyan nyo na lang ganyan. Pero kung gagawin ko dito, hindi ko nalalagyan ng thermal fuse. Tuturo ko nila kung paano tamang procedure yung ibabypass mo yung thermal fuse. Ganito lang ito guys. Ngayon, ibabalik ko muna yung yung shafting. Ito, ibabalik ko na kasi di ko na kailangan galawin to.
Tuturo ko na lang yung tricks kung paano, hindi mo nagagalaw. Kasi ang purpose lang naman to, pakailaman mo to, tapos thermal fuse lang naman din yung tatanggalin mo. May isang paraan dyan para hindi mo na kailangan tanggalin. So ibabalik ko muna to. Walang problema guys, yung ano natin, yung shafting bushing, okay siya, walang problema. Ito guys, binalik na natin. Ngayon pag ginanya mo, kailan ialay mo, pag ganyan matigas, pukupain mo lang siya dito. Kailan, huwag mo gagamitan ito na masusugatan to, kasi pag nasugatan yan, may hirap ka ilabas. Kasi may bushing yan may dadaanan na bushing. Huwag mo gagamitan to, kailangan, ito lang, pupupukin mo lang siyang ganyan, dandaan. Yan, ganyan. Saka mo na siya pihitin. Kailangan maging pre-wheel yan. Yan, ganyan, oh. Pag matigas pa, kunting pukpuk lang, ganyan. Yan, oh, maluwag na guys, oh. Kailangan may kunting clearance, yan, ganyan. Yan, oh. Nakita nyo? So, ngayon, dito na tayo. Tuturo natin yung tricks. Ganito lang ang tricks niya, guys. Kung paano. Ito, guys, dito na tayo kung paano pag-bypass. Ito tayo sa isang, sa isang linya ng easy cord papunta ng common. Ayan, o. Isabihin, ito yung isa common. Yung isa nito pumunta sa selector switch. Nakita na natin kanina may continuity siya. Nag-buzzer. Ayan. Ngayon, pag pupunta sa capacitor, wala siyang kahit alin sa dalawa, wala siyang continuity. Hindi siya nag-buzz. Kasi may putol. May putol yung open na yung thermal fuse. So, gagawin natin, gagamit ako ngayon ng alligator clip. Ito na lang muna guys, alligator, pansamantala. Ngayon, ikukunik ko na siya. O kaya naman, sa inyo na, pwede nyo naman lagyan din ng thermal fuse kung gusto nyo. O, pero sa alligator clip na lang, kasi for demo lang naman to na di na natin kailangan buksan ngayon. Isasaksak natin, i-actual natin kung tama ba yung ikot niya. Pero ituturo ko rin kung paano makukuha sa analog multimeter. May isang technique pa dyan, dalawa Pwede direkta, kaya pwede kang magbase sa resistance. Pero pansamantala, ito ituturo ko muna. Yung isang technique din dyan guys, yung sa linya ng 1, 2, 3, naka times 10 yung mo. Naka times 10. Kahit alin dito guys, sa na to. Kahit sa 1, o 3, o sa 3 man. Yan, pag kinano mo siya, yun sa dalawang linya na capacitor, yung pinakamataas na reading, yun ang doon yung ikakabit ba, yung mababa yan. Hindi yan, ibig sabihin dito mo ikakabit ngayon. Yan, mababa 15 saka isa 10 o 10, 50 8 yan, 8 ohms times 10 di nasa 80 kasi times 10 times 10 yan. Dito ito, ibig sabihin, kung yung mataas sa dalawa, kahit ilagay mo sa 1, 2, o 3 na 1, 2, 3 na winding ng motor, tapos yung isa, hanapin mo lang sa linya ng capacitor, sa dalawang linya ng capacitor, kung alin yung pinakamataas, doon may kakabit yung common, bypass ng common, papunta sa isang capacitor. Halimbawa ito medyo mataas, ito mababa. Sa madaling salita, ito, dito natin ikakabit. Yan, try natin uli. Sa pula natin kung tama bang ikot. Ngayon, pag baliktad naman ng ikot, di mali, ibig sabihin, lipat mo na lang sa kabila. Ito kasi actual na to Yan, titingnan natin kung tama ba yung pag-check natin sa magitan ng continuity. O, yan, tama nga guys. Baliktad, ibig sabihin, dito sa kabila. Ayan, dito sa kabila. Yan. Ganun lang guys, bali gagawin natin yan, na natin. Kukuha tayo ng wire. Tapos na lang natin. Ito guys yung common Common, galing dito sa isang linya, papunta ng isang linya ng capacitor. Ito yung sinubukan natin na tama yung ikot niya. Yan, ganyan lang. Tapos ito sasarado na natin. Nasaksakan natin uli. Ito guys, bali paliwanag lang to doon kanina sa naputol na hindi nakunan yung pag nagkabaliktad ka ng kabit sa capacitor, yung pabaliktad ang ikot nito kung kung pabaliktad ba o hindi. Ngayon dito na lang natin i-demo. Yan. Bali
Halimbawa, ito yung common kung saan open na yan dito sa papuntang capacitor. Kasi nga, dahil nga open na yung thermal fuse. Ito guys, paalala lang, di pa nagagalaw yung motor na to. Original pa yan. Parang kanina lang din yung ginawa kong white Westinghouse na electric fan. Ayan. Ayan o. Original pa yung motor niya, di pa binubuksan. Kaya ito yung sa capacitor. Tapos 1, 2, 3, ito yung line 1 na isang wire, tapos ito yung isang wire papuntang capacitor, thermal fuse, tapos papunta kapag kung saan na open siya, wala na siyang palo. Ngayon gagawin natin, pinakamabilis ang paraan, ito yung sa ano natin saksakan sa kuryente. Yan, common, tapos common line 1, tapos sa selector switch yung line 2. Ang gagawin natin, yan, isasaksak ko sasaksak natin. Yan. Tapos, aanoin natin ngayon dito, ilalagay natin dito. Yan. Yan. Tapos dito natin ilalagay sa isang common. Yan dito. Yan. Tapos magsiselect tayo ng speed. Halimbawa, 1. Yan guys, napansin nyo. Yan. Pansinin yung ikot. Ngayon, pagka baliktad ang kabit mo nito, bawa, binaypas mo yung thermal fuse, baliktad ka ng kabit, dito mo nilagay sa running, ang magiging ikot ng ilisin mo, pabaliktad din. Yan pansinin nyo. Pabaliktad Yan. Ito yung kaninang hindi nakunan sa video, ko yung pabaliktad na ikot. Kaya dinemo ko dito para maipakita lang natin, pero para sila ng sira, open yung motor niya. Kaya dito ko nalang pinakita kasi medyo nagkaroon tayo ng problema kanina sa video, hindi napakita kung pabaliktad ngayon. Bali ito guys, ayun ayun natin sa number 3, yan. Napansin nyo, ang ikot ng natatanggalin ko sililipat natin sa kabila. Papansinin yung ikot ng electric fan pag ganun. Pag nilipat natin sa kabila, pag ganun siya. Ibig sabihin, ang tama dito yung pag ganun ng ikot. Yan, ibig sabihin, ito yung tama. Ganun lang guys, kung wala kang kung di mo mahanap kung alin sa linya ng papunta capacitor, kasi dalawa yan, running starting, kung alin sa running stage, kung alin yung running doon, alin yung starting. Pakikita nyo na lang sa ikot ng ventilador kung tama ba yung ikot, kung pabaliktad ba o hindi. Yun na lang, pagpasiyan nyo. So guys, gamit ka ng adapter. Tapos selector. Ayan Number 1 pala, lakas. Number 2. Number 3. Lakas guys. Number 3 siya. Yan ang lakas